Dating cum laude, nalait sa party dahil isang hamak na disgrasyada at walang narating sa buhay. Pero paano kung nakabuntis pala sa kanya? Ay ang CEO ng kumpanya. Simulan natin ang kwento. Mommy, hindi po ba Daddy's gonna be there too? Tanong nga ng isang cute na paslit sa kanyang mami Micaela. Nanginilog pa ang mga mata nito habang hinihintay ang isasagot ng kanyang ina. Nasa loob sila ngayon ng mamahaling sasakyan. Nakasuot ang mag-ina ng mamahalin at grandeng kasuotan dahil nga sa pupuntahan nilang company anniversary party. Marahang hinaplos nga ni Micaela ang may kahabaang buhok ng kanyang anak at ngumiti siya rito ng napakatamis. Yes baby, nauna lang yung daddy mo doon. It's their company's anniversary kaya naroon din dapat ang daddy mo. Malambing na tugon nga ni Micaela sa anak. Mami, bakit po hindi sumabay po si daddy sa atin na pumunta po doon? We will go to the same place naman po eh. Ano nga ng paslit na parang nagugulhan. Saglit na natahimik nga si Micaela nang maisip niya kung ano ang rason kung bakit hindi nga sila pwedeng magsama papunta sa anniversary party ng kumpanya ng kanyang asawa. Nagsimula nga ito 5 taon nang nakakalipas. Kakagraduate lamang noon ni Micaela sa college bilang isang magna cum laude at unang beses pa nga niyang pumunta sa isang bar upang mag-celebrate. Tahimik at matiwasay naman kasi ang buhay niya noon. Hindi rin siya nagre-rebelde dahil maganda ang pagpapalaki sa kanya. Ang kanyang lola na ang nag-aalaga sa kanya simula noong namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Noong gabing unang beses nga siyang nalasing sa isang bar kasama ang kanyang mga kaklase, hindi makapaniwala si Micaela na magigising na nga lamang siya na wala nang kahit na anong saplot sa kanyang katawan at may katabi pa nga siyang napakagwapong lalaki. Hindi malaman ni Micaela ang kanyang gagawin. Hindi rin niya alam kung anong ipapaliwanag niya sa kanyang lola dahil sa nangyari. Nang araw din yun ay nagising si Anthony at dahil isang responsableng tao ang binata, hindi niya tinakasan ng dalaga. Sa halip ay may sinabi pa nga siya rito. I'm sorry last night. I was just drunk. Huwag ka mag-alala. Kung may mabuo man, I will take responsibility. I will be marrying you. Ani pa nga nito na may halong sinseridad niya ang kanyang boses. Hindi naman binigyan ng pansin ni Micaela ang mga sinasabi ng binata dahil para sa kanyang pagpapakasal ay napaka-importanteng bagay at hindi lamang basta-basta ito na pagdedesisyonan sa isang gabi lang na may nangyari sa kanila. Kung may mabuo man, paano nila palalakihin ang kanilang anak kung walang pagmamahal ang namamagitan sa kanilang dalawa? Subalit, makalipas ang ilang buwan, ay may nabuo nga sa gabing yun. Dahil kakagraduate pa lamang ni Micaela at siya na lang ang nagbabantay sa kanyang lola, hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya rin alam ang ipapaliwanag niya sa matanda kapag nalaman nga nitong nagdadalang tao siya kahit naman wala pa itong nobyo, may pinapakilala dito. Kaya humantong nga sa isang kasunduan ng dalawa upang mapanagutan ang kanilang ginawa. Pumasok sila sa isang kontrata at pirma lang ang ginawa nila upang kasal na nga sila sa papel. Sikretong kasal din ang ginawa nila. Ginawa nila ito para nga sa kanilang anak at para na nga rin hindi maging desgrasyada sa paningin ng ibang tao si Micaela. Sikreto lang ang pagiging mag-asawa ng dalawa. Hindi nga alam ng mga magulang ni Anthony na may mag-ina nga siya sa kanilang anak. Kaya hindi sila pwedeng sumabay na pumunta sa party dahil baka sa kanila pa nga mapunta ang atensyon ng mga tao at bisita doon. Ang asawa naman ni Micaela na si Anthony ay may-ari nga ng kumpanya. Baby, Mommy told you about this, right? Hindi pwedeng malaman ng lahat na family tayo ni Daddy because monsters will gonna come to our house. Gusto mo ba yun?
Gusto mo bang kunin si Daddy ng mga monster? Ani pa nga ni Micaela sa anak. Kasi nangalingin na naman ang sinabi niya. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa bata na sa tuwing nasa labas sila ay kailangan nilang magpanggap na hindi magkaano-ano. Kasama yun sa kontratang pinirmahan ni Micaela. Mabilis namang umiling-iling ang paslit matapos marinig ang sinabi ng kanyang mommy. I don't want po, sa atin lang po si Daddy. Napabuntong hininga nga lamang na hinaplos muli ni Micaela ang matambok na pisngi ng kanyang anak na ngayon nakanguso na nga ang labi. Pagdating nila sa venue agad na nagpalingalinga si Micaela sa lugar. Magarbang setup ng party, gintong mga dekorasyon, mamahaling mga alak at pagkain, at mga taong pawang nakasuot ng designer clothes. Ang bawat isa ay tila nagpaligsahan sa kasosyalan. Makaramdam siya ng kaba dahil pakiramdam niya hindi nga siya nababagay dito, pero nagpakawala na nga lamang siya ng malalim na buntong hininga. Mami, ang ganda po rito, no? Masigla na ngayong komento ni Angel, ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Hinawakan na nga niya ang kamay ng anak at magkasabay na nga silang pumasok sa loob, subalit bigla na nga lamang silang hinarangan ng isang receptionist na nasa entrance. Ma'am, may name po kayo sa list? Nakangiting tanong nga nito kay Micaela. Hindi naman kagad nakaimik ang dalaga dahil alam niyang wala sa list ang guest ng kanyang pangalan. Si Anthony ang nagsabi sa kanya. Kagabi na pumunta nga sa kanilang anniversary. Siya raw ang bahala upang makapasok sila sa loob. Nagtanong pa ulit ang receptionist, kaya may pag-aalangan nga na sumagot na nga lamang si Micaela. Nagbabaka sakaling baka nandyan na ang pangalan niya sa listahan. I'm Micaela Suarez, and this is my daughter Angel. Guess ako ni Mr. Anthony Velasquez. He's my boss. Sagot na nga lamang niya at sinamahan pa nga nito ng pagsisinungaling. Hindi naman kasi pwedeng sabihin niya na asawa niya ang nagpapaparty dito. Nasilaya naman ni Micaela ang pagkunot ng noo ng receptionist habang hinahanap ang pangalan niya sa listahan. Mami, hindi pa ba tayo papasok kay Mami si Daddy? Naiinip nga na bulong ni Angel sa kanya. Tinignan ni Micaela nga anak at tinaplos ang buhok nito bago ngumiti. Just wait a little bit, okay? Malambing na wika nga niya sa anak na kinatango na nga lamang nito. Ma'am, sorry po pero 2 beses ko na po talagang tinignan ang pangalan niyo sa list. Wala po talaga eh. Ano naman ang receptionist? Magsasalita sana si Micaela subalit may bigla na nga lamang sumingit sa kanilang usapan. Isang magandang dalaga na nakasuot ng magarang damit. O baka naman kasi nagkamali ka lang talaga ng pinuntahan, Micaela. This party is for elite only and... Ano nga ng magandang dalaga? At bago pa nga niya itinuloy ang kanyang sasabihin ay tinignan pa nga niya si Micaela mula ulo hanggang paa bago nakakalokang numiti. It looks like you don't clearly belong here. Kumuyot kaagad ang noo ni Micaela nang mamukhaan nga niya ang dalagang sumingit. Kilalang kilala niya ito dahil siya lang naman ang kaklase niya noong kolehiyo pa lamang sila. Si Clarice. Hindi maganda ang relasyon nila simula pa man noon. Silang dalawa din ang palaging magpapataasan ng marka noon at kahit anong paligsahan ay nandoon ang dalawa at nakikipagkompetensya sa isa't isa. Malaki ang pagkainis ni Clarice sa kanya. Dahil noong graduation nila ay si Micaela ang napiling magbigay ng mensahe para sa lahat. At hindi si Clarice kahit na pareho naman silang magna cum laude sa kanilang batch. Kaya nga ngayon ay baka abot langit pa rin ang inis nito sa dalaga. I'm Clarice Smith, Secretary of Anthony Velasquez. Paras noong wika nga, nangarapin nga niya ang receptionist. Ngumiti naman ito at tinignan nga si Micaela nang may pangiinis. Halatang ipinagmamayabang niya ang nakamit nga niyang trabaho ngayon. Dahil doon, pwede na po kayong pumasok, ma'am. Ano naman kagad ng receptionist?
Tinignan muna ni Clarice nang nakakaloka si Micaela at ngumiti pa na parang nangasar. All these years, hindi ka pa rin nagbabago. Well, your name is not clearly written on the list. So bye Mika, nice to meet you again. Manginis na wika pa nga nito sa dalaga bago pumasok. Napabuntong hininga naman na napairap na nga lamang si Micaela sa kawalan. Mommy, who is she? I don't like her po! Inosenteng komento pa nga ni Angel. Hinawakan na ni Micaela ang kamay ng anak bago tinignan ang receptionist. Sige, salamat, alis na lang kami. May halong pagkadismaya na wika nga niya. Tumalikod na si Micaela at alis na nga sana silang dalawa ng kanyang anak nang may tumawag na bigla sa kanyang pangalan. Micaela, nilingon ng dalagang tumawag sa kanya at napangiti nga siya nang makita kung sino to. Tito Ralph! Sigaw pa nga ng paslit at patakbo nga itong niyakap ni Ralph. Matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang may alam ng relasyon nila Micaela at Anthony. Hi baby, you're so pretty naman. Ani pa nga ni Anthony. Thank you po tito. Daddy, pick this dress for me. May pagmamayabang na tugon naman ng paslit bago siya dahan-dahang umikot nga upang mas matignan palalo ang kanyang tito Ralph. Marahang natawan nga lamang binata bago hinarap si Micaela at ang receptionist. She's a guest. Nakalimutan lang ilagay ang pangalan niya sa list. Wika ni Ralph. Tumanga naman ang receptionist at nakapasok na nga silang mag-ina sa loob. Thank you Ralph, kung hindi ka pa dumating siguro uwi na lang kami ni Angel. Ano nga ni Mika? Nang maglakad na nga sila tungo sa isang lamesa kung saan dinala nga sila ni Ralph dito. Sorry din, medyo natagalan akong sunduin kayo. Anthony told me na darating kayo at pinasundo nga niya kayo sa akin dahil baka hindi kayo papasukin. Paliwanag ni Ralph nang paupuin nga niya ang mag-ina. Marami na ngang tawang nandito, lahat sila ay napakaramiyang manamit at mukhang galing pa sila sa mayayamang pamilya. Inilibot ni Micaela ang kanyang tingin upang hanapin ang kanyang asawa. Pero dahil madami ang mga taong nandito, ay nahirapan siya. Tito, where is Daddy po? Hindi po namin siya makita ni Mommy. Dito rin po ba siya uupo katabi namin? Inosenteng tanong nga ni Angel habang namimilog pa ang mga mata niya. At mukhang excited pa nga sa kanyang naisip. Daddy's girl kasi talaga si Angel kaya ganito na nga lamang ang pagkasabik niya na makasama at makita araw-araw ang kanyang ama. Your daddy's busy baby girl. At saka baka hindi niya kayo masyadong mapansin dahil nga sa mga bisita. Tugon naman ni Ralph bago makahulog ang tinignan nga si Micaela. Nakuha naman kaagad ni Micaela ang tingin ng binata kaya mamimiti na nga lamang siya at tumango. Hindi sila pwedeng lapitan ni Anthony dahil maraming mga mata ang nakamasid sa binata. At isa pa nga ay baka magkaroon pa ng mga usap-usapan na pwedeng makisira nga sa reputasyon ng binata. But I want Daddy po! Malungkot na pahayag na nga lamang ni Angel habang nakatungo at pinaglalaroan ng kanyang mga daliri. Baby, pinag-usapan na natin to diba? We will see Daddy naman sa bahay eh. You can talk to him and hug him. Tsaka pwede mo rin siyang ikis kapag nasa bahay na tayo. Kausap niya ni Mika sa anak. Tahimik na tumango-tango na nga lamang si Angel, kaya nagkatitigan si Micaela at Rafael bago nga napabuntong hininga ng sabay. Nagsimula na nga ang party at sumigla kagad ang mukha ng paslit nang makita niya ang kanyang daddy na umakyat sa entablado at nagbigay ng message. Nasilayan naman ni Anthony mula sa ibaba ng kanyang magina kaya pasimpleng nilitian niya ang mga to. Matapos ang mensahe ay naging abala pa nga si Anthony sa kanyang mga bigating bisita. At habang abala ang lahat sa pagkain ay abala nga rin si Micaela sa pagnanakaw niya ng tingin sa kanyang napakagwapong asawa. Grabe kasi ang itsura nito ngayon sa kanyang kasuotan. Hindi nga niya mapigilan. Mommy, pwede po ba akong kumuha ng dessert doon? May baling niya ang kanyang tingin sa anak
Nang magpaalam nga ito sa kanya at itinuro pa nga nito ang nakahilerang pagkain sa di kalayuan. Yes, sure baby, gusto mo bang samahan kita? Hindi na po mami, big girl na po ako eh. Kaya I can go there by myself na po, thank you po. Nakangiting tugon nga ni Angel kaya tumango si Micaela sa anak. Umalis na nga ang pasleto pang kumuha ng gusto nga niyang kainin. Subalit kumunot ang noon ng dalaga ng ilang minuto na umalis at hindi pa rin bumabalik sa kanilang table. Bigla na ngang lumukso sa kaba ang kanyang puso nang umalingaw sa buong venue ang isang malakas at matinis na iyak ng isang bata. Agad tumayo si Micaela sa kinuupuan niya at agad ding hinanap si Angel. Kahit iyak lang ni Angel ay kilalang kilala nga niya ito, kaya alam niyang anak niya ang umiiyak ngayon. Mami! Malakas na iyak ng paslit habang tinatawag nga siya nito. Naagaw na nga ng sigaw ni Angel ang lahat ng atensyon ng mga tao sa party. Lahat ng mga mata ay nasa kanya na rin nakatingin. Pwede ba tumahimik kang tiyanak ka? Iyak ka ng iyak! Makakaistorbo na sa mga bisita at nakakahiya! Galit at halos may diin pa nga nasambit ni Clarice. Subalit hindi pa rin tumigil ang paslit sa pag-iyak. Nasilayan naman ang dalaga ang kanyang anak na nakaupo ngayon sa seg at walang tigil sa pag-iyak at sa harapan nito ay ang galit na mukha ni Clarice. Clarice, anong ginagawa mo sa anak ko? Matapang na tanungan ni Micaela nang agad niyang malapitan nga ang anak at patayuin. Napairap naman si Clarice sa biglang pagdating nga ni Micaela. Kinawa? Wala akong ginagawa sa anak mo. Yang anak mo may kasalanan sa akin. Tignan mo naman ang ginawa niya sa gown ko. Tinapunan niya ng cake. It's all messy. Palibhasa kasi hindi mo yan pinalaki ng maayos. Inis na sambit na nga ni Clarice habang tinuturo nga niya ang kanyang damit na mayroon ngang cake na natapon. Galit na napabuga na nga lamang ng hangin si Micaela. Hindi kasalanan ng batang nangyari. At isa pa, wala kang karapatan na saktan ng anak ko. Matapang pa rin na sa mika ni Micaela at wala nga siyang pake sa lahat ng mga taong nanonood. Anak niya ang nasaktan dito kaya bakit siya kakalma? Hindi naman na napigilan pa ni Clarice ang kanyang galit. Excuse me Micaela, hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi kayo nag-trespass sa party na to. Your name was clearly not written in the guest list. Kaya bakit kayo nakapasok ng anak mo rito, ha? Mahampas lupa kayo. Ani pa nga ni Clarice. Hindi kami trespassing dito, Clarice. Matapang na ani naman ni Micaela. Gusto na nga nang sabihin na hindi nga nila kailangan mag-trespass ng anak niya dahil asawa naman niya talaga ang gumawa ng party na to. Asawa niya ang boss nito. Anak ng boss niya ang sinasaktan niya. Imbes na sumagot, inirapan na nga lamang siya ni Clarice bago hinarap ang mga bisita na nakikiusyosa na nga sa kanilang away. Ang iba sa kanila naglalabasan pa nga ng cellphone upang kuhanin sila ng video. Everyone, I'm really sorry for the disturbance. May mga nakapasok kasi hindi imbitado sa party. I'm just concerned dahil baka may mga nawalan ng gamit sa inyo. Pakitignan na lang please. Anyways, she's my classmate before and may record na talaga siya ng pagnanakaw noon. No one knows, baka modus na nga lang nilang mag-ina ang mag-trespass sa party tsaka magnakaw. Sabi nga ni Clarice sa lahat upang sirain nga si Micaela at ipahiya sa lahat. Walang katotohanan ng sinabi ni Clarice tungkol sa pagnanakaw ni Micaela. Noong kolehiyo pa lamang sila, napagbintangan lamang siya at napatunayan naman talaga niya na hindi siya nagnakaw noon. Subalit talagang malaki ang galit, inis at pagkaingit ni Clarice sa dalaga kaya kahit matagal na nga, inuungkat pa rin niya ito upang mapahiya lamang sa maraming tao si Micaela. Binalot naman kagad ng hiya si Micaela nang magsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid niya at mukhang pinaniwalaan pa talaga ang sinabi ni Clarice dahil talagang tinignan nila ang dalangan nilang gamit dahil baka may nawala na roon. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Napakasama mo pa rin, Clarice.
Ang laki-laki pa rin na inggit mo sa akin mula noon at hanggang ngayon. May halong diin naman na sambit ni Micaela. Gusto na nga niyang maiyak sa galit pero pinipilit niya itong pigilan. Napataas naman ang kilay ni Clarice sa kanyang narinig. Inggit? Anong kaiinggitan ko sa'yo, Micaela? Tignan mo naman yung sarili mo. At tignan mo ako nasan ako, oh. Mayroon na akong stable job bilang isang sekretarya sa isang kilalang kumpanya sa Pilipinas. Habang ikaw, nagkaanak na sa isang tiyanak na to, I doubt hindi mo kailangan mo ng batang to. Dahil simula pa lang noong college tayo, malandi ka na talaga. Walang tigil na panilait pa nga nito. Nanggagalitin na nga sa galit ng tinignan ni Micaela ang dalaga na nasa harapan niya. Gusto nga niyang sampalin ito at kalbuhin dahil sa mga sinasabi niyang wala naman talagang katotohanan. Pero hindi niya pwedeng gawin yan dahil kahihiyan nito para sa asawa niyang si Anthony kaya nagtitimpi na nga lamang siya. Pinigilan niya na nga lamang sariling galit at nilunok ang kanyang pride, ang kanyang mga gustong sabihin. Princess, come here to daddy. Nang biglang singit na ni Anthony sa usapan, tinawag niya ang anak na nakatago lamang sa likuran na paa ng kanyang mommy na wala pa rin tigil sa pag-iyak at natatakot na nga sa mga nangyayari. Nang makita at marinig niya ang kanyang daddy ay mas lalo pang lumakas ang iyak nito at umiyak nga patakbo sa kanyang ama. Daddy! Daddy! Iyak nito nang kinarga nga siya ng kanyang ama at marahang pinatahan. Nagulat at napasinghap ang lahat, lalo na si Micaela, dahil hindi niya inaasahan na gagawin ito ng binata. Pero ang mas lalong nagulat yata sa nangyari ay ang mismong si Clarice. Nanlamig ang buong katawan niya nang tapunan siya ng masamang tingin ng kanyang boss. Napatras at napalunok pa nga siya sa pinaghalong takot at gulat. Miss Gomez, I don't like your attitude towards my daughter and my wife. Hindi ko rin nagustuhan ng mga pinagsasasabi mo sa kanila kanina. I don't want to say this but pack your things now and leave my company tomorrow because you are fired. Seryosong wika nga ni Anthony. And for your information, I am the husband of the woman you just insulted. We are married, so clearly I am the father of her child. Mariin at seryosong dagdag pa nga ni Anthony. Hindi naman makapagsalita si Clarice. Sa gulat, nanigas at nanlamig pa ang kanyang katawan dahil hindi siya makapaniwala na si Micaela, ang kinaiinisan at kinaiinggitan niyang kaklase noon, ay siyang asawa pala ng kanyang boss. Ang alam lang kasi nilang lahat ay single pa si Anthony dahil yun ang pinalabas nga ng lalaki. Naglakad si Anthony sa gawin ni Micaela na isa rin sa nagulat dahil sa nangyari. Let's go, wife? Malambing na wika pa nga nito sa dalaga. Hinawakan pa niya ang kamay ni Micaela at marahan nitong hinila palis sa party. Hindi nakaimik agad si Micaela dahil ang pagkakaalala niya ay nakasaad niya sa kontrata na dapat walang nakakaalam sa relasyon nila. Pero bakit bigla na nga lamang inanunsyo ni Anthony sa lahat ng pagiging asawa niya rito at ang tungkol sa anak nila? Anthony, okay lang ba na umalis ka sa sarili mong party? Okay lang ba yung nangyari kanina? Nag-aalalang tanong pa nga ni Mika sa kanyang asawa nang makapasok na nga sila sa kotse nito. Huwag mo nang isipin yung mahal. Hindi ko lang talaga matiis na pinagsasalitaan kayo ng ganun ng anak ko. You are my wife and you deserve to be respected. At hindi ko naman nahayaan na api-apihin lang kayo. Seryosong sambit ni Anthony, kaya hindi mapigilan ni Micaela ang palihim na mapangiti na lang. Napansin din ng dalaga ang galit at pagkainis ni Anthony kanina nang tingnan niya ang sekretarya nito. Sa halos magpipitong taon nilang pagsasama ni Anthony ay hindi maitago ni Micaela ang kaniyang nararamdaman para sa binata. Unti-unti niyang minahal ito simula pa lang noong nagbubuntis siya. Maalaga si Anthony. Minuminuto ay tinatawagan siya nito at kinakamusta kahit paabala ito sa kaniyang kumpanya. Umuuwi ito ng maaga at dinadalahan siya ng mga pagkain, nilelehan niya. Naglalaan din ito ng araw upang maalagaan siya
nang lumalaki na ang kaniyang tiyan. Talagang ang pag-aalaga ni Anthony sa kanya noon ay para na ring isang tunay at minamahal na asawa. Hindi siya pinabayaan ni Anthony. Kaya sino ba namang babae ang hindi mamahali ng isang katulad nitong halos perpekto na at halos din nasa kaniya na lahat ang hinahanap ng isang babae? Mayaman, maginoo, gwapo, may magandang pangangatawan at maalagain pa. Laking pasasalamat ni Michaela dahil napunta siya kay Anthony noong gabing yon at hindi lamang sa kahit na sinong lalaki sa bar. Kung hindi ang binata ang nakabuntis sa kanya, ay hindi niya mai-imagine ang kaniyang buhay ngayon. Tiyak na naghihirap siya ngayon kasama ang kaniyang anak. Gabi na at papatulog na ang lahat. Pumasok si Michaela sa kwarto nilang mag-asawa. Nasilayan naman niya sa loob si Anthony na abala sa pagtatapi nito sa kaniyang laptop habang nasa kama at nakasandal pa sa headboard. Napakagwapo nitong tingnan habang nakasuot lamang ng simpleng pantulog na damit at pinarisan pa ng eyeglasses. Nakatulog ba siya? Malambing na tanong nga ni Anthony nang mapansin niyang pumasok na si Michaela. Tumangang pumunta nga ang dalaga sa gilid ng kama at doon huminga. At humiga na nga rin ito. Oo, mahimbing na siyang natutulog ngayon. Kinuwentahan ko muna siya katulad ng dati. Tugon nga ni Mika habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa na talagang abala sa kanyang laptop ngayon. Hindi naman na umimik pa si Anthony, kaya malayang napagmasdan nga ni Mika ito. Naalala nga muli ng dalaga ang nangyari sa party kanina, kaya hindi nga niya napigilan ang kanyang sarili na makonsensya. Anthony, sorry talaga sa nangyari kanina sa party Hindi na lang sana kami pumunta ni Angel. Nasira tuloy yung celebration niyo. Saka, alam niyo tuloy ng lahat ang tungkol sa amin. Hindi ba masisirang reputasyon mo rito? Yung mga magulang mo baka magalit sila sa'yo at sa amin ang anak natin. Baka sa boses ng dalaga ang pinaghalong konsensya at pag-aalala nang sabihin niya iyon. Napatigil naman si Anthony sa pagtatapi ng kaniyang laptop. Nakita na lamang ni Michaela na isinarado na nito ang laptop at inilagay ito sa maliit na lamesang katabi lang ng kanilang kama. Nagulat at mahigit pa niya ang kaniyang hininga nang bigla siyang hinila ni Anthony palapit sa kaniya at nanigas pa nga ang katawan niya nang inilagay ng binata ang kaniyang matigas na braso sa kaniyang uluhan upang gawin itong unan at niyakap pa siya nito. Napalunok nang wala sa oras si Michaela at sa loob-loob niya ay gusto na niyang magtitili ng malakas. Pati ang puso niya ay hindi niya rin mapigilan sa pagwawala. Naramdaman ng dalaga ang pag-iinit ng kaniyang dalawang pisngi. Ikatlong pagkakataon na itong nangyari at hindi nga alam ni Michaela kung bakit ito bigla-bigla na lang ginagawa ni Anthony. At kahit ikatlong beses na itong nangyari, ay hindi pa rin masanay-sanay ang kaniyang puso dahil sa tuwing nangyayari ito ay para nang lalabas ang kaniyang puso sa tuwa. Bakit na naman niya ito ginagawa? May gusto na ba siya sa akin? Mahal niya na ba ako? Hindi naman kasi ako mahirap mahalin. Usap nga rin isipan ni Michaela nang tumingala nga siya at tinignan ang nakapikit na ngayong mukha ni Anthony. Sleep wife. Huwag mo ng problema nga nangyayari kanina. Ano naman kung nalaman nila? Mabuti nga yun upang makilala nila ang asawa at anak ko. Simpleng sambit lamang ni Anthony, saka siya mahigpit na niyakap nito. Napangiti naman si Michaela at hindi nga niya napigilan ang sarili na isiksik sa leega ng binata ang kanyang mukha at pasimple pa niyang inamoy ito. Hinahayaan lamang niya na ganito ang kanilang posisyon dahil wala namang masama. Tunay naman na silang mag-asawa at normal lang itong gawin bilang mag-asawa. Mommy, Daddy! Agad na napabalikwas nga ng bangon ng dalawa nang marinig nila ang boses ng kanilang anak na pumasok sa loob ng kanilang kwarto. Baby, bakit ka nandito?
Akala ko ba natutulog ka na? Kinakabahang tanong ni Micaela sa anak. Umakyat naman si Angel sa kanilang kama at pumagitna sa kanyang mami at daddy at doon humiga. I can't sleep po, mami. Pwede po bang dito na lang po ako matulog katabi po ninyo ni daddy? Because I'm scared po eh. Malungkot nga at parang nagsusumamang wika ng paslit. Nagkatitigan naman si Mika at Antoinette sabay pa nga silang napangiti. Humiga ulit silang dalawa at tinabihan nga ang anak. You are always welcome here, princess. You can sleep na, nandito lang si mommy at daddy. Malambing na bulong ni Anthony sa anak sa kanya. Marahang hinahaplos-haplos ang buhok nito upang madaling makatulog. Ganito kasi talaga ang ginagawa niya kay Angel upang dalawin na ng antok. Palagi naman itong gumagana, kaya palagi na rin niyang ginagawang pampatulog sa anak. Kung si Anthony ay hinahaplos ang buhok ng anak, si Micaela naman ay nakangiting pinagmamasdan ang kaniyang mag-ama. Gumagaan ang puso ng dalaga habang hindi inaalis ang kaniyang tingin sa magandang tanawin sa kaniyang harapan ngayon. Why are you smiling? Matulog ka na rin. Maaga ka pa bukas. Ano nga ni Anthony sa kanya nang mapansin siya na itong nakatingin sa kanila? Unti-unti namang kumunot ang noo ni Micaela sa sinabi ng kanyang asawa. Maaga? Bakit may pupuntahan ba tayo? Bulong na tanong pa nga niya nang may halong pagtataka. No, but you will be my secretary from now on. I fired Clarice at ilang buwan pa ang aabutin para may pumilit sa kanya. Kaya you will be my temporary secretary. Nakangiting paliwanag ni Anthony na ikinagulat naman ni Micaela. Hindi niya kasi inaasahan yon. Hindi naman mahirap ang pagiging sekretarya. Magna cum laude naman siya at business management din ang kaniyang kinuha noon, kaya madali lang ang lahat para sa kaniya. Ang ikinagulat lang niya ay bakit gagawin siyang sekretarya ng kaniyang asawa. Ibig bang sabihin nito ay talagang ipapakilala na siya bilang asawa talaga niya? Wala ng kontrata at wala ng taguan. Malaya nang tawagin siyang daddy ng kanilang anak sa madaming tao? Sure ka ba? Paano ang anak natin? Tanong pa nga ni Mika. Pumapasok na ngayon si Angel sa eskwela. Wala kang pinagkakabalangan bukod sa pagbabantay sa anak natin. Maybe you can use your education to work with me. Ngiting tugon naman ni Anthony. Napatango-tango naman si Mika at ngumiti na nga lamang ng malawak. Hindi niya maitago ang sobrang pagka-excite. Ito kasing kauna-unahang trabaho niya simula nung magtapos nga siya ng college. Malaki ba ang sweldo dyan? Pabulong na tanong pa nga niya sa kanyang asawa. Mahimbing na kasi natutulog ang kanilang anak kaya hindi pwedeng istorbohin. Marahang natawa si Anthony sa kanyang narinig. Hindi niya napigilan ng sariling kamay na abutin ng pisngi ng asawa at kurutin nito. Why are you talking about salary wife? Hawak mo ang isa sa mga cards ko. You can buy everything with that card kaya bakit nagtatanong ka pa ng sweldo sa akin? Natatawang tanong nga ni Anthony. Lumawak naman ang ngiti ni Micaela. Totoong hawak nga niya ang isa sa mga cards ni Anthony. Kung tutuusin kaya nga niyang bilhin ng lahat ng gusto niya pero iba naman kasi yung galing sa pinagtrabahuan niya. Iba naman kasi yun. Ito yung unang trabaho ko pagkatapos kong magtapos ng college. Kaya sweldohan mo ko. Ani nga ni Mika. Napailing na nga lamang si Anthony habang nakangiti. Kakaiba ka talaga, fine. I will. Lalakihan ko pa kung gusto mo. Now sleep, malalim pang gabi. Pagsuko na nga lamang ni Anthony kaya abot nga hanggang langit ang ngiti ngayon ng dalaga habang pumikit na. Hindi na nga rin siya makapaghintay na dumating ang bukas dahil excited na nga siya sa unang araw ng trabaho niya. Kinabukasan naman inihatid nga muna ni Anthony at Mika ang kanilang anak sa paaralan. Susunduin lamang nila ito kapag sumapit nga ang hapon. Baby, makinig ka at huwag pasaway. Paalala nga ni Mika sa anak. Opo, Mami, good luck po sa trabaho niyo. Nakangiting ani ni Angel nang kumaway na siya sa kaniyang mga magulang matapos humalik sa kanila. Habang binabaybay nila ang daan tungo sa kumpanya ng binata,
ay hindi mapigilan ni Michaela ang sariling puso na kabahan. Kinakabahan siya dahil alam niyang lahat ng tauhan sa kumpanya ng kaniyang asawa ay alam na ang tungkol sa kaniya at sa kanilang anak. Anthony, mas okay na yung mo nila ako dyan sa gilid tapos mauna ka na sa loob ng kumpanya mo. At susunod nila ako. Kinakabahan na ani nga ni Mika. No, sabay na tayong pumasok. Alam mo nilang asawa kita kaya no need to hide again. Pagtutol ni Anthony. Napanguso naman si Michaela sa sinabi ng kaniyang asawa at wala na nga siyang nagawa nang ipinarada na ni Anthony ang sasakyan nito sa tapat ng building. Nang bumaba na nga sila sa sasakyan at makapasok sa loob ng kumpanya, ay agad na napunta sa kanilang dalawa ang atensyon ng lahat. Halos lahat ng mga mata ay nasa kanila ngayon. Hawak ni Anthony ang kamay niya nang pumasok sila sa loob. Taas noong naglakad si Anthony habang si Michaela ay para nang matutunaw na sa kaniyang kinatatayuan dahil sa mga matang nakasunod sa kaniya. Mahigpit ang kaniyang kapit kay Anthony. Hindi na paghandaan ni Michaela ang ganito dahil ang akala niya ay forever na siyang maging hidden wife ni Anthony. Good morning, Sir Anthony. Good morning, ma'am. Bati sa kanila ng mga empleyado na nakakasalubong nila. Ngumingiti naman si Michaela kahit awkward lang ito habang si Anthony ay poker face na ngayon. Nakahinga lang yata ng maluwag si Michaela nang makapasok na silang dalawa sa opisina ng binata. Dito ay silang dalawa lang ang tao. Nakakakaba naman ang tingin nila, Anthony. Parang kinikilatis nila ang buong pagkatao habang naglalakad tayo Reklamo agad ni Michaela at nauna na ngang umupo sa CEO seat ni Anthony dahil sa kaba. Mukha na tuloy siyang CEO sa kaniyang pagkakaupo ngayon. Ngumiti lang si Anthony at hinayaan lang niya ang kaniyang asawa. Tiningnan niya ang mga papeles na iniwan sa kaniyang table habang nakatayo siya sa gilid nito. Masanay ka na, wife, dahil dito ka naman na nagtatrabaho Simpleng sabi ni Anthony habang nakasandal na ngayon sa kaniyang lamesa at binabasa ang mga papel na hawak niya. May bigla namang pumasok sa loob ng opisina ni Anthony, isang empleyado na may dala ring mga papeles. Ikinabigla pa niya nang makitang si Michaela ang nakaupo sa upuan ng CEO imbes na si Anthony na nakatayo lamang habang nagbabasa na sa mga papeles. Napagtanto naman ni Michaela ang lahat kaya dali-dali siyang tumayo at hinila pa upo ang kaniyang asawa sa swivel chair. Bago siya tumingin sa pumasok at ngumiti rito. Good morning, sir. Pipirmahan ko lang po sana to. Lumapit ito kay Anthony at nilagay nga sa lamesang dala. Okay. Simpleng tugon ng binata. Habang binabasa niya ang papeles, ay tinawag niya si Michaela na nasa tabi lang niya at pasimpleng sinisilip ang binabasa nito. Wife, can you please make some coffee for me? Malambing na anas ni Anthony kahit hindi niya inaalis ang kaniyang tingin sa papel. Nahigit ng empleyado ang kaniyang hininga dahil ngayon lang niya narinig ang ganitong paglalambing sa boses ng kaniyang boss. Palagi kasi itong seryoso at malamig din ang trato sa lahat kaya nakakagulat talaga ang ganitong asta ng kaniyang boss. Kakakape mo lang kanina umaga. Nakakasama sa kalusugan yan. Iba na lang ipagawa mo sa akin bilang sekretary. Mabilis na ani ng dalaga. Napabuntong hininga naman si Anthony at hindi na nga nakipagtalo kay Michaela dahil alam naman niyang hindi siya mananalo rito. Sumapit ang tanghalian at tabala pa rin si Anthony sa kaniyang trabaho. Si Michaela naman ay walang masyadong ginagawa dahil hindi naman siya inuutusan ni Anthony. Pakiramdam tuloy ng dalaga ay palamuti lamang siya rito sa loob ng gusali. Naku, tanghali na pala. Aniya nang makita ang orasan. Kinuha niya agad ang isang bag at kinuha mula roon ang mga binalot niyang mga pagkain nila ngayon. Tumayo si Michaela at lumabas sa kaniyang sariling office upang puntahan ang asawa. Ang kaniyang opisina
ay katabi lang ng opisina ni Anthony, kaya madali niyang mapuntahan ito. Nang makapasok siya sa loob, ay napabuga siya ng hangin. Ganoon pa rin naman kasi ang pwesto ni Anthony simula noong makarating sila rito. Nagtataka tuloy si Michaela kung bakit hindi namamanhid ang puwetang nito matapos umupo ng ilang oras. Anthony, tanghali na. Iwanan mo muna yan at kumain dito. Malambing na ani nga ni Michaela. Nangilapag nga niya sa lamesa ang pagkain binalot niya. Mamaya wife, I need to finish this first. Naging tugon naman ng lalaki. Napabuntong hininga muli si Michaela at wala siyang nagawa kundi kunin ang baunan at lumapit sa kaniyang asawa. Sumundok siya ng kanin at ulam at sinubuan si Anthony. Nabigla pa noong una ang binata pero kalaunan din naman ay napangiti siya at kinain ito. Kahit anong busy mo sa trabaho kung oras ng pagkain ikakain ka. Siguro kapag nandito ka sa opisina mo palagi kang nagpapalipas ng gutom. Mahinahong sermon nga ni Rita habang sinusubuan pa rin ito. Yes, and I'm really glad I hired you as my secretary. Wika pa nga ni Anthony at nakangiti pa nga ito. Napaismid naman si Michaela at hindi naman ito nagpatalo sa asawa. Hindi naman ito trabaho ng isang sekretary eh. Trabaho ito ng isang asawa. Pasalamat ka talaga at ako pa yung naging asawa mo. Pabulong na sambit ni Michaela. Natawa na lamang si Anthony sa itinuran nito sa kanya nang marinig niya iyon. Napakaswerte nga niya dahil si Michaela ang naging asawa niya. Maunawain ito at kahit nasa kasunduan nilang dalawa na huwag ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanilang relasyon ay hindi ito nagtanong. Sa halip ay nirespeto pa niya ang kaniyang desisyon. Mommy, Daddy! Masiglang sigaw ni Angel nang makita niya ang kaniyang mga magulang na sumundo sa kaniya. Napalingon naman ang lahat ng mga magulang ng mga bata sa kanilang tatlo. Ngayong araw ang unang beses na hinatid sundo ni Anthony ang kaniyang anak. Dahil noon ay palaging si Michaela lamang ang pumupunta sa eskwela upang ihatid sundo ito. Kaya nakakapanibago na makita nila ang napakagwapong si Anthony. Palaging laman kasi ng usapan nila si Michaela dahil daw palagi lang siya ang sumusundo sa kanilang anak at hindi pa nila nakikita ang asawa nito. Pinagtawanan at palihim pa nga nilang nilait ang dalaga dahil ang akala nila ay disgrasyada ito at palabas lang na may asawa siya upang hindi mapahiya sa lahat. Subalit ngayon ay harap-harapan na nga nilang nasilayan si Anthony at hindi nga nila mapigilan ang sariling hangaan ng binata at makaramdam ng pagkainggit kay Michaela. Kinarga naman agad ni Anthony ang anak at hinagka ng pisngi nito. Hi baby, how's school? Tanong niya habang papunta nga sila sa kanilang kotse. Okay lang Daddy, and tomorrow may roon po kaming family day. Sana pumunta po kayong dalawa ni Mami. Cute na sad pa nga ng paslit. Pagkatapos ay bigla na nga lamang nalungkot ang mukha nito, dahilan upang mapatigil nga sila sa paglalakad. What's wrong baby? Tanong ni Anthony at tinuplos pa nga nito ang matambok na mukha ng bata. Malungkot naman na napabuntong hininga na nga lamang paslit bago nagsalita. Kasi po Daddy, hindi po kayo pumupunta sa family day ko noon. Tanging si Mami lang ang nakasama ko kasi busy daw po kayo. Baka po hindi kami naman pumunta bukas. Nakakalungkot lang naman po, gusto ko magkasama tayong tatlo katulad ng mga kaklase ko. Nakompleto ang buong pamilya tuwing family day. Malungkot ang buong mukha pati na nga ang boses na paliwanag ni Angel. Malungkot na nagkatinginan naman si Michaela at Anthony. Napakagat pa sa labi ang dalaga nang maalala niya na sa tuwing family day ng anak ay hindi niya na lamang sinasabi kay Anthony dahil nga sa kanilang kontrata. Sinasabi niya na lamang kay Angel na abala ang kaniyang ama at hindi makakapunta. Wala kang binanggit sa akin noon tungkol sa family day niya. Mahina nga niya ni Anthony. Sorry, hindi ko talaga sinabi. Kasi alam ko namang hindi ka pupunta at hindi tayo pwedeng lumabas tatlo magkasama.
Paliwanag ni Michaela na konsensya tuloy si Anthony para sa kaniyang anak. Naninikip ang kaniyang dibdib sa tuwing iniisip niya na sa tuwing family day ay tanging kaniyang mag-ina lamang ang magkasama habang ang iba ay buong pamilya. Subalit, iba na ngayon. Hindi natago ang pagkakaroon niya ng asawa at anak. Siya pa nga mismo ang nagsiwalat sa lahat noon sa party, kaya malaya na niyang makakasama ang pamilya niya sa isang family day nang walang pinoproblema. Ang kailangan lang niyang gawin ay harapin ang anumang dumating na problema sa kanilang pamilya. Malawak na lamang nang umiti si Anthony upang pagaanin ang loob ng anak. Of course, baby, pupunta si Daddy bukas. Magsasaya tayo kasama si Mommy. Hindi ba, Mommy? Wika nga niya sa katumingin kay Michaela at ngumiti rito. Ngumiti rin naman ang dalaga at tumungo. Oo naman. At sa kababawi raw si Daddy sa atin. Pangako niya yun, anak. Nakangiting sabi ni Michaela at marahan niyang hinalikan ang noon ng anak. Sumigla naman ulit ang mukha ni Angel. Yay! Thank you, Daddy! Excited na po ako para bukas! Masayang sigaw pa nga nito. Pasimple namang hinawakan ni Anthony ang kamay ni Michaela na siyang ikinagulat at ikinakaba pa ng puso ng dalaga. Subalit, hinayaan lamang ito ng dalaga dahil gusto rin naman niya ito at masaya siya at saka wala namang masama sa paghawak kamay dahil legal na mag-asawa naman sila. Nagsimula na nga silang maglakad ulit tungo sa sasakyan nang magkahawak kamay at si Angel ay bitbit pa rin ng kaniyang ama at masayang may ikinukuwento pa rito tungkol sa nangyari sa kaniyang ngayong araw. Masaya at matiim namang nakikinig si Anthony sa anak na para bang lahat ng sinasabi nito ay napaka-importante sa kaniya. Habang pinagmamasdan nga ni Michaela ang kaniyang mag-ama ay hindi niya mapigilang mapaiyak sa saya. Hindi niya aakalain na darating ang araw na ito. Akala niya ay habang buhay na lamang sila ni Angel na magtatago at hindi kailanman makakasama si Anthony ng ganito sa labas. Nang sumapit ang gabi ay pinatulog na muna ni Michaela ang anak sa sarili nitong kwarto at dahil din siguro sa pagod ay nakatulog din kaagad ang dalaga katabi ng kaniyang anak. Matiyagang naghihintay naman si Anthony kay Michaela sa kanilang kwarto at hindi nga siya makatulog dahil hindi pa dumadating ang dalaga. Dahil hindi na niya nakayanan pa ang paghihintay ay naisipan na lamang ni Anthony na silipin ang kwarto ng kaniyang anak at napabuntong hiningang napangiti nga siya nang masilayan niya ang dalawa na mahimbing ng natutulog. Nasilayan din niya kung paano pinagkakasya ni Michaela ang kaniyang sarili sa maliit na kama ng kanilang anak. I waited for an hour for you, pero nakatulog ka na pala rito. Bulong ni Anthony sa sarili nang makapasok siya sa loob. Marahan niyang kinarga si Michaela upang ilipat ito sa kanilang kwarto. Maliit ang kama ng kanilang anak, kaya alam niyang hindi masyadong makakagalaw ang asawa niya sa pagtulog kaya kailangan niya itong ilipat sa kanilang kwarto upang kinabukas ay hindi sumakit ang katawan nito. Marahan ang kaniyang pagkarga rito upang hindi magising. Dahan-dahan din niyang inilatag sa kama si Michaela. Subalit, kasabay nito ay ang pagbukas naman ng dalawang pares ng mga mata ng dalaga dahilan upang malaya nilang pagmasdan ang isa't isa. Isang dangkal din ang layo ng mga mukha nila. Inilipat kita para maayos ang pagkakatulog mo. Sana hindi mo yung mamasamain. Bulong ni Anthony sa dalaga. Pero napansin niya ang tanging nakatitig lamang si Michaela sa kaniya na para bang wala ito sa sarili. Mapupungay din ang mga mata nito. Hindi sumagot si Michaela sa kaniya. Bagkus ay ikinagulat pa niya ang sunod nitong ginawa. Bigla na lamang kasing ipinulupot ni Michaela ang kaniyang kamay sa leeg ni Anthony at inangat ang kaniyang sarili upang halikan ng asawa sa labi. Segundo ang lumipas bago humiwalay si Michaela
at bumalik na sa pagkakatulog na para bang walang nangyari, habang si Anthony ay tila ba nanigas na sa kaniyang posisyon ngayon. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya ma-realize ang nangyari at makabawi na rin sa gulat. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kaniyang puso sa tahimik na gabi. Nagmamadali nga siyang lumabas ng silid at pumunta agad siya sa kusina upang lumagok ng maraming tubig upang pakalmahin ang sariling puso sa pagwawala. Kinabukasan ay masayang nagising si Michaela dahil sa kaniyang panaginip na hindi niya makalimutan. Wala na sa kaniyang tabi ang kaniyang asawa nang lingunin niya ito, kaya malaya niyang mailabas ang kaniyang kilig. Nagpagulong-gulong siya sa buong kama at hindi niya rin mapigilan ang kaniyang mga paa na paulit-ulit na humahampas sa kama. Hinawakan din niya ang kaniyang labi at impit na napasigaw nang balikan niya ang inaakala niyang isang panaginip lang. Nagkahalikan kami sa panaginip? Parang totoo talaga yun. Wika ni Mika sa sarili at mahina pang natititili na para bang isang high school student na masilayan ng kanyang ultimate crush. Pagpasok naman ni Angel sa silid, nadatnan nga niya ang kanyang mami na gano'n ang itsura. Mami, why are you happy po? Napangiti na nga lamang ito. Mabilis na hinagkan nga ni Mika ang anak, nang ilang ulit at hindi nga niya ito natigilan hanggang makiliti nga ang paslit. Mami, stop! Nakikiliti po ako! Mami, just happy dahil family day ngayon. Sige na nga, saan ba ang daddy mo? Nandoon po sa baba, naghahanda ng breakfast natin. He told me to wake you up po dahil kakain na at saka pupunta na rin po tayo sa school. Paliwanag nga ng bata. Malawak na ngumiti naman si Mika. Okay baby, maghahanda lang si mommy ha. Saka sabihin mo kay daddy na susunod na akong bumaba. Aniya, at tumango naman ang kaniyang anak at lumabas na nga ito ng silid. Naligo at naghanda na si Michaela sa kaniyang sarili. Natagalan pa siya sa paghahanap ng kaniyang susuotin ngayon. Isang kulay red na floral dress na lamang ang kaniyang isinuot at dahil dito ay litaw na litaw ang kaniyang kaputian at ganda. Sa itsura niya ngayon ay para siyang dalagang dalaga. Bumaba na rin siya at pinuntahan ang kaniyang mag-ama sa dining area. Good morning! Masigla niyang bati sa mga ito. Hindi naman mawala-wala ang tingin ni Anthony sa kaniya nang masilayan siya sa ganitong ayos. Naalala pa ng binata ang nangyari kagabi dahilan upang kulang na kulang siya sa tulog ngayon at maaga pang nagising. Mommy, you're so gorgeous po! Masayang puri niya ni Angel sa kanyang ina. Tinignan naman ni Michaela ang kanyang asawa at nakita nga niyang mabilis itong umiwas ng tingin at nahuli pa nga niya ang pagngiti nito. Kumain ka na dahil baka malate pa tayo mamaya. Mahina ang sambit ni Anthony sa katumayo. Saan ka pupunta? Tapos ka na bang kumain? Tanong naman ni Mika. I'll just go upstairs, magbihis lang ulit. Ano nga nito na siyang ipinagtaka ng dalaga? Nakabihis na kasi ito ngayon kaya bakit pa magpapalit ulit? Mukha namang nabasa ni Anthony ang reaksyon ng mukha ni Mika, kaya nagsalita siya. Mausok kanina kaya pinagpawisan ako kaya kailangan ko magbihis ulit. If you're done, then wait for me in the living room. Paliwanag pa nga ni Anthony, saka umalis na nga tumakit pabalik sa kanilang kwarto. Magbibihis ulit? Napakagwapo pa naman niya sa suot niya ngayon. Bulong ni Mika. Mommy, I heard that po. Bumisngis nga ng paslit, kinurot naman ni Michaela ang pisngi ng anak. You heard nothing, baby, okay? Nang matapos kumain ng dalawa, ay si Michaela na ang nagligpit ng lahat. Wala silang katulong na kinuha, kaya lahat ng gawaing bahay ay pinagtutulungan ng dalawa. Gaya ng sabi ni Anthony, ay hinintay nga ng dalawa sa living room ang binata na bumaba. Ang tagal naman ng daddy mo, anak, malilate na tayo niyan. Reklamo pa nga ni Mika nang matignan nga niya ang orasan. Anthony, matagal ka pa ba dyan?
Inip na yung anak mo eh. Sigaw ni Michaela at tiningnan si Angel na naglalaro lang naman sa isang tabi at hindi naman naiinip. Sakto namang lumabas na sa silid si Anthony at bumaba na ito. Napatulala naman si Michaela sa naging ayos ngayon ng kaniyang asawa. Mas lalo itong gumagwapo sa suot niya ngayon kaysa kanina. Nakapulang long sleeve ito na nakatuck in pa sa kaniyang pants. Halatang napaka-expressive nitong tingnan sa simpleng kasuotan lang. Wow, matching po kayo ng suot, Mommy, Daddy! Komento ni Angel nang mapansin niya ito. Ngayon lang din napansin niya ni Michaela. Talagang matching sila ng damit ni Anthony ngayon. Hindi naman mapigilan ng dalaga ang sariling labi ng umiti. Lalo na nang makita niya ang nahihiyang mukha ng kanyang asawa. Let's go? Ano na lamang ni Anthony at nauna nang lumabas ng kanilang bahay. Natatawang sinundan na lamang siya sa paglalakad ng kaniyang mag-ina. Pagdating nila sa eskwelahan ay marami ng tao ang dumating. Hindi naman sila late dahil hindi pa naman nagsisimula ang lahat agad silang sinalubong ng guro ni Angel. Halatang tuwang-tuwa ito nang makita ang mag-asawa na magkasama. Maraming mga magulang ang nakatingin sa kanila at ang iba ay pabulong na nag-uusap na naman. Sa gitna ng bulungan biglang lumapit ang isa sa mga mano na dati ay siyang pasimuno lahat ng bulungan at panlalait kay Michaela. Ngayon, nakangiti ito at parang gusto pang makipagkaibigan. Hello po, Mr. Velasquez. Kayo po pala ang daddy ni Angel. Sabi nito na may paggalang at nakipagkamay pa sa binata. Napatingin si Michaela kay Anthony dahil kilala siya nito. Hindi naman nakakagulat kung kilala ng lahat si Anthony dahil sa larangan ng negosyo ay nangunguna ang kaniyang asawa. And you are? Tanong ni Anthony. I'm Marian Gomez. Mami ni Kirby na kaklase ng anak niyo. Yung asawa ko ay nagtatrabaho sa kumpanya niyo. Nakangiting pagkilala nga nito. Inalala pa nga ni Anthony yung mga empleyado at meron ng isang Gomez na nagtatrabaho sa kumpanya. Kamakailan lang. Nice to meet you, Mrs. Gomez. I also heard a lot about your family and your wife. Anya at hinapit nga sa bewang si Michaela. Kusa namang napataas ang kilay ng dalaga sa sinabi ni Anthony at naalala nga niya kung paano siya nagrereklamo noon patungkol sa mga usapan at laitan na nagaganap sa loob ng eskwelahan at ang nangunguna rito ay itong si Mrs. Gomez. Awkward na napangiti na lamang ito sa kanilang dalawa nang seryoso siyang tiningnan ni Anthony na para bang ang tingin nito ay may dalang pagbabanta. Naputol lamang ang kanilang usapan nang tinawag na ang lahat dahil magsisimula na ang pinakahihintay nilang family day. Maraming mga palaro ang inihanda ng paaralan. May mga laro para sa mga magulang at mayroon din para sa mga bata. Masayang sumali sa lahat ng laro sila, Anthony at Michaela, para sa kasiyahan ng anak nilang si Angel. Unang beses itong naranasan ni Anthony, kaya sa bawat laro ay hindi niya alam kung paano laruin. Buti na lang lumaki sa simple at masayang buhay si Michaela, kaya't halos pamilyar na sa kaniya ang karamihan sa mga laro. Kaya siya ang nagtuturo at umaalalay kay Anthony para makasabay ito at hindi mapahiya. Okay mga mommies, daddy at babies, ang susunod nating laro ay newspaper game. Masiglang anunsyo nga ng isang guro habang hawak ang mikropono nito. Sa laro nito dapat hindi kayo lalagpas o aapak sa labas ng newspaper kapag tumigil na ang kanta. Kapag nangyari yun, tanggal na kayo sa laro. Sa bawat level, tutupiin namin ang newspaper ng paliit yung magpapatuloy hanggang sa dulo at hindi mahuhulog o lalagpas. Siya ang tatanghaling panalo, okay ba yun? Napuno ng palakpakan at masigabong hiyawan ng mga magulang at bata na sabik din na sumali. Si Michaela halata nga sa mukha ang pag-excite dahil noong high school days pa siya. Ito ang huli niyang nalaro niya. So yung gustong sumali pwede na pong pumunta sa harap.
Dagdag pa nga ng guro habang tinutuon bakanteng espasyo. Nagkasabay na binalingan nga ng tingin ni Mika at ni Angel ang binata. Halata sa mukha na mag-ina na gustong-gusto talaga nilang sumali. Daddy, can we join again, please? Ani ni Angel at nagpapi-eyes po ito sa kaniyang ama. Si Michaela naman ay marahang hinawakan ng kamay ng binata at dahan-dahan itong iwinagayway na para bang nagpapaawa rin siya. Nakangiting napabuntong hininga naman si Anthony dahil sa ikinikilos ng kaniyang mag-ina ngayon. Kahit pagod na siya dahil ilang laro din ang sinalihan niya, ay hindi niya magawang tanggihan ang mga ito at isa pa ay pakiramdam niya ay kailangan din niyang bumawi dahil ilang family days ang hindi niya napuntahan. Fine, let's go. Pagpayag na ni Anthony kaya halos sabot langit nga ang ngiti ng mag-ina. Mabilis pala nilang hinila si Anthony sa gitna at pumwesto na nga sa tabi ng isang nakalatag na newspaper. Wife, hindi ko alam kung paano ito laruin. Baka matalo tayo. Pasimpleng bulong nga ni Anthony kay Micaela na hindi pa nga nagsisimula ang laro. Huwag kang mag-alala. Iwasan lang natin na luwag pa sa newspaper mamaya, matalo manalo okay lang. At least we built new memories together na hindi natin makakalimutan. Nakangiting wika nga ni Micaela, ngunit yan din ni Anthony pabalik ang kaniyang asawa. Nagsimula na nga ang laro, pati ang kanta ay nagsimula na ring tumugtog. Masayang gumiling-giling si Micaela, pati na si Angel habang si Anthony ay mukhang kinakabahan at napapakamot pa sa kaniyang batok. Nakatayo lamang siya at hindi sumasayaw. Naku daddy, kailangan niyo pong sumayaw talaga para ititigil na namin yung kanta. Wika ng isang guro sa mikropono habang nakatingin ito kay Anthony. Mas lalong napakamot sa batok si Anthony at kahit napipilitan ay gumiling na lamang din siya. Natatawa naman siyang tiningnan ni Micaela kaya hiyang-hiya tuloy ito sa kaniyang sayaw. Nang tumigil ang kanta ay agad na silang pumatok sa newspaper. Sa unang bahagi, malaki pa ang espasyo kaya madali nilang naipasok ang paa at nakapwesto ng maayos. Pinagmamasdan pa ni Anthony kung paano kumikilos ang ibang mga magulang, may nagbubuhat ng kanilang anak at may nakayakap para hindi bumitaw sa newspaper na inaapakan nila. Tumikhim si Anthony at tiningnan si Micaela. Madali lang pala. Ani nga nito. Nanis yung dalaga sa kanyang narinig. Hintayin mo sa susunod na tiklop. Biro nga niya. Pagkatapos ng ilang minuto, tiniklop na ang dyaryo sa kalahati. Unti-unting lumiliit ang espasyo, kaya nagdikit-dikit na ang kanilang mga paa. 5 na lamang silang naiwan, at pakiramdam ni Micaela ay mukhang sanay na ang mga kalaban nila sa ganitong laro, kaya hindi niya maiwasang kabahan, lalo pa na ang isa sa mga kalaban nila ay ang pamilyang Gomez. Hinding-hindi talaga siya magpapatalo sa mga ito. Bago pa tumigil ang kanta, ay madaling tinanggal ni Micaela ang kaniyang sapatos at agad na kinarga ang anak na si Angel. Ganon rin ang ginawa ni Anthony kahit hindi nila alam kung para saan itong pagtatanggal nila ng sapatos. Sakto namang tumigil ang kanta ay mabilis pa sa 4:00 silang pumatong sa dyaryo. Si Anthony ay nakaapak sa dyaryo habang si Micaela naman ay sa paanan na lamang ng binata pumatong upang hindi lumagpas ang kanilang paa. Mahinang napaigik pa rito si Anthony pero kahit ganoon ay hinawakan pa rin niya ng mahigpit ang bewang ng asawa upang hindi ito ma-out of balance. Si Micaela ay kapit na kapit din sa bewang ng asawa sa takot na baka malaglag din siya. Sorry. Nakangiting ani ng dalaga nang iangat niya ang tingin at masilayan ng hindi maimpintang mukha ni Anthony. Buti na nga lamang ay agaran niyang tinanggal ang sapatos niya kanina bago pa man siya umapak sa paanan nito dahil kung hindi ay tiyak sobra ang sakit nito. Nasa huling bahagi na sila ng laro at 2 pamilya na lamang ang naiwan, ang pamilya ni Micaela at ang pamilyang Gomez. Halatang hindi rin sila nagpapatalo.
Mami, mananalo po tayo! Panas nga ni Angel, nakarga-harga nga niya ngayon. Nilitian niya lamang anak. Akin ang anak natin. Ako nang kakarga para hindi tayo mahirapan mamaya. Mahinahong sambit ni Anthony. Ibinigay naman ng dalaga ang kanyang anak at nagulat siya nang makitang inilagay ni Anthony si Angel sa kaniyang leegan. Doon niya pinaupo ang anak na ngayon ay nasisisyahan sa kaniyang posisyon. Hawak-hawak naman siya ni Anthony kaya hindi ito malalaglag. Nagsimula ng tumugtog ang kanta at hinihintay na nga lamang nilang tumigil ito. Nang tumigil na ay dali-dali silang pumatong sa maliit na nakatuping dyaryo na isang paalang yata ang kasya. Akala ni Michaela ay matatalo na sila, subalit nahigit niya ang kaniyang hininga nang bigla na lamang siyang kinarga ng pa-bridal style ni Anthony. Ang kaibahan lang ay isang kamay lang ni Anthony ang nakasuporta sa kaniyang paanan at ang isa ay nakahawak kay Angel upang hindi ito malaglag. Kaya si Michaela ay napakapit tuloy ng mahigpit sa leegan ng kaniyang asawa upang hindi rin siya malaglag. Wala kasing nakasuporta sa kaniyang likuran. Nanlaki pa sa gulat ang kaniyang mga mata nang muntikan pa silang magkahalikan ni Anthony dahil sa kaniyang posisyong dalawa. Ilang segundo ring nagkatitigan silang dalawa na para bang pakiramdam nila ng mga oras na yun ay tanging silang dalawa lamang ang tao sa lugar na yun. Congratulations, Family Velasquez! Kayo pong nanalo sa laro. Naku naman, ang strong naman ni Daddy. Buhat-buhat pa niya si Mommy at Baby para manalo. Wika ng guro. Napatalon-talon naman sa tuwa si Angel at Michaela nang ibinaba na sila ni Anthony. Sa hindi inaasahan ay napayakap si Michaela sa kaniyang asawa dahil sa sobrang kasiyahan. Natigilan naman ang binata dahil dito at pakiramdam niya ay biglang tumigil na naman ang nakapaligid sa kanya nang masilayan ang masayang mukha ni Michaela. Nanalo tayo, Anthony! Nanalo tayo! Masayang wika nito habang tumatalon-talon pa ito sa saya habang yakap si Anthony. Kakaibang saya ang naramdaman ni Anthony nang masilayan niya ang kaniyang mag-ina na hindi mapawi ang mga ngiti sa kanilang labi na parabang isang malaking karangalan na nila ang manalo sa laro. Bigla niyang naisip ang mga taon kung paano niya itinago ang kaniyang mag-ina upang protektahan sa publiko at sa kaniyang pamilya na rin, kung paano hindi nila nakasama at nagawa ang mga ganito dahil sa takot. Ngayon ay ipinapangako niya sa sarili na poprotektahan niya ang kaniyang pamilya sa abot ng kaniyang makakaya, kahit pa sa kaniyang sariling pamilya. Mommy, Daddy, tignan niyo po, ang dami po naming nauwi na prizes. May mga laruan pa rito, saka chocolates, ang dami po. Masayang-masaya na wika ni Angel nang buksan niya lahat ng mga prizes na kanilang napanalunan kanina sa mga laro. Nagniningning pa ang mga mata nito habang iniisa-isa ang lahat ng mga laruan. Papauwi na sila sa kanilang bahay dahil kakatapos lang din ng family day sa paaralan ni Angel. Pagod na pagod si Michaela pati na si Anthony, pero ang paslit ay wala yatang kapagoran dahil sobrang hyper pa nito. Nang tumigil na ang sasakyan sa harap ng kanilang bahay, ay unti-unting kumunot ang noo at napuno ng pagtataka ang buong mukha ni Anthony at Michaela. Hindi lang kasi kotse nila ang nakaparada sa labas, may isa pang sasakyan ang nandito at hindi ito pamilyar sa kanila. May bisita ba tayong inaasahan? Nagtatakang tanong ni Mika nga nang bumaba nga siya ng sasakyan. Wala naman akong nabitahan na pumunta rito ah. Tugon ni Anthony nang kinuha na niya mula sa backseat ang anak at kinarga ito habang papasok sila sa loob ng bahay. Pumasok na nga sila sa loob at bumangad agad sa paningin nila ang isang napakagandang babae na may kutis na parang harina at mukhang hindi rin ito pure Pilipino dahil sa kaniyang itsura.
Agad itong napatayo nang makita niya ang pagpasok nila Anthony sa loob. Honey, tawag nito kay Anthony habang patakbo itong pumunta sa kanya at mabilis pa nga nang yumakap at humalik sa magkabilang pisngi niya. Hindi niya inalintana ang batang karga-karga ni Anthony pati na nga ni Micaela na nasa tabi nga lang niya. Christine? Kunot mo ang tanong nga ni Anthony nang makilala niya kung sino ito. Marahang lumayo ito at pasimpleng tinignan si Mika na ngayon ay iniiwas nga ang tingin sa kanilang dalawa. Malawak na ngumiti naman si Christine sa kanya. Yes, I'm back for good, honey. Ano nito na tila ba hindi pansin si Micaela at Angel. Hindi naman magawang umimik ni Micaela o makisali sa usapan ng dalawa. Mas iniwas na lamang niya ang kaniyang tingin dahil pakiramdam niya ay pinipiga ng 10 kamay ang kaniyang puso sa hindi malamang dahilan. Pakiramdam din niya ay matagal nang magkilala ang dalawa at higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila dahil hindi naman basta-basta tatawagin ni Christine na honey si Anthony kung ordinaryong relasyon lamang meron sa kanila. Nang naisip iyon ni Micaela ay mas dumoble ang paninikip ng kaniyang dibdib. Nasasaktan din siya nang sobrang nang pasimple siyang tumingin at nakita nga niyang hawak-hawak ni Christine ang kamay ng kaniyang asawa at ang masakit pa rito ay hindi man lang magawang walisin ni Anthony ang pagkakahawak nito sa kanya. Sino po kayo? Why did you kiss my dad? Si mami lang po dapat ang mag-kiss kay daddy. Nakungusong singit nga ni Angel sa dalawa. Nabaling naman ang atensyon ni Christine sa kanya at napansin na nga niya sila Mika. Dad, I heard the news about you. Kahit nasa Amerika ako ay umabot pa rin sa akin ang balita. That's why umuwi ako kaagad dito. How dare you? Talagang lagot ka kay tita at tito nito. Sambit ni Christine at may pagbibiro pa nga sa tono ng kanyang pananalita. Humugot ng lakas ang loob si Mika at nang makakuha nga siya ng tiyempo ay sumingit muna sandali. Akin na muna si Angel. Bibihisan ko muna siya. Mag-usap muna kayo ng bisita mo. Mamaya bababa ako para maghanda ng memeryandahin niyo. Hindi makatingin ng diretso kay Anthony na wika ni Micaela. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ng kanyang asawa. Kinuha na niya agad si Angel at umakyat upang pumasok sa kwarto ng anak. Iniwan niya ang dalawa sa ibaba upang makapag-usap at upang maitago niya rin ang itinatago niyang sakit sa kaniyang dibdib. Mami, bakit po iniwan natin si daddy doon? Is siya bad monster po ba? Kukunin ba niya sa atin si daddy? Inosente ang mukhang tanong nga ni Angel. Nung makapasok sila sa loob ng silid ng paslit at may baba niya ito sa kama. Baby, don't say that. She's not bad and she's not a monster also. May pag-uusapan lang sila ng daddy. Huwag kang mag-alala dahil bababa ako mamaya at babantayan ko ang daddy mo. Pagpapagaan nga ni Micaela sa loob ng kanyang anak dahil palagi itong nakatingin sa pinto at gusto yatang lumabas ulit. But she kissed daddy here and here. Parang maiiyak na ani ni Angel habang itinuturo niya ang makabilaang matambok niyang pisngi. Natatawa na lamang na hinaplos ni Micaela ang pisngi ng anak. Kahit papaano ay gumaan ang kaniyang puso pero hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mag-isip ng kung ano-ano dahil sa pagdating ni Christine. Nang magbihisan na ni Micaela ang anak, ay pinaglaro niya muna ito ng mga bago niyang laruan upang hindi ito lumabas sa kaniyang silid. Bumaba na rin siya at dumiretso sa kusina upang gumawa ng makakain ng dalawa. Nang matapos, ay dinila niya agad ito sa sala at hindi pa naman siya nakakarating ay narinig na niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Anthony, I knew I was wrong for leaving you. At mali rin ako noong hindi ko tinanggap ang proposal mo na magpakasal tayo because I need to chase my dream in New York. Pero nandito naman ako, diba? Bumalik na ako. Mahal mo pa rin naman ako, diba? We are childhood sweetheart at mas gusto ako ng pamilya mo. Tito told me that I am the only perfect daughter-in-law for them. Nakagat nga ni Mika ang kanyang iba pang labi
Nang marinig ang sinabi ni Christine, nagtago agad siya upang hindi siya makita ng mga to. Christine, I know we really love each other before, pero 7 years nang nakakaraan simula nang iniwan mo ko. Marami nang nagbago sa loob ng taon na yun. I already have family, I have a beautiful wife, and a sweet daughter. I wouldn't dare hurt them just to choose the woman who left me. At saka, yung pagmamahal ko sa'yo, 7 years ko na rin hindi nararamdaman. I'm sorry. Paliwanag ni Anthony. Masarap sa tenga ang narinig ni Michaela. Hindi niya rin mapigilang mapangiti habang ang mga luha niya ay sabay-sabay na nagsilabasan sa kaniyang mga mata. Gumaan din bigla ang kaniyang nararamdaman at ang kaninang pinipigilan niyang hininga ay bigla na lang kumawala. At sa mga oras na yun ay hindi niya na ipagkakait sa sarili na matagal na niyang minahal si Anthony. Hindi pa man niya na isisilang ang kanilang anak, ay unti-unti na niyang minahal ang binata. Mas lumalim pa nga ito sa ilang taon nilang pagsasama. Hindi niya lang kayang aminin ito sa kaniyang sarili sa kadahilanang may pinirmahan siyang kontrata noon at natatakot din siya sa posibilidad na baka hanggang ngayon ay tanging responsibilidad lamang ang kinakapitan ni Anthony upang pakisamahan siya. Natatakot siya na maging katotohanan pa ang palaging laman ng kanyang utak. Narinig naman ni Michaela ang galit na tinig ni Christine. Anthony, hindi mo ako maluloko. I knew everything happened kahit nasa ibang bansa ako. Sinabi ni Ralph sa akin, kaya lang naman kayo naging mag-asawa dahil sa anak niyo. There is no love between you two. Marinawi ka nga ni Christine. We can process the annulment paper right away. If you choose to be with me, honey, promise hindi kita iiwan. At pwede rin akong maging ina ng anak mo. I will love her like my own. We can build our own family. Hindi na napigilan pa ni Michaela ang kaniyang sarili at lumabas na nga siya sa pinagtataguan niya dala-dala ang isang tray ng mga pagkain na kanina pa sana niya nahatid sa kanila. Natigilan naman si Anthony at Christine nang makita nila ang pagdating ni Michaela. Inilapag niya ang dala niyang pagkain bago taas noong hinarap si Christine. Hindi kami nagsimula sa pagmamahalan ni Anthony. Oo, pumirma kami ng marriage contract at sikretong kinasal noon nang walang pagmamahalan ng namamagitan sa amin, kundi responsibilidad para sa anak namin na dinadala ko. Pero hindi ibig sabihin nun pwede mo nang sirain ang pamilya namin. Iniwan mo si Anthony noon kaya wala ka ng karapatang bumalik pa sa buhay niya. Dahil hindi naman siya laruan na pwede mong iwanan. Kahit kailan mo gusto. Matapang na sambit ni Mika. Kunot noon naman at hindi makapaniwala si Christine habang kaharap niya si Mika. At parang walang kinatatakutan at gusto yatang sumabak sa gera. At isa pa, hanggat nabubuhay ako at nakatayo pa rin sa harapan mo, walang ibang magiging ina. Ang anak ko kundi ako lang. Akong naghirap magbuntis sa kanya. Akong nagluwala sa kanya at nagpalaki. Kaya ako lang dapat makikilalanin ng ina. Hindi sila at mas lalong hindi ikaw. Mahal ko ang asawa ko. Lalo na ang anak ko. Kaya ipaglalaban ko sila. Ngayon kung wala ka naman talaga mabuting dulot sa pagpunta mo dito, pwede ba? Umalis ka na lang. Matapang na dagdag ni Mika ng ituran nga niya. Nanggagalitin naman si Ines na tinignan siya ni Christine. Sa isip nito ay gusto nga niyang kalbuhin ng dalaga. I will call tito and tita. Sasabihin ko sa kanila kung anong klaseng babae ka. Kung anong klaseng babaeng manugang nila. They will surely hate you at sila na mismo ang magpapahiwalay sa inyong dalawa. Alam kong hindi mo pa nakikilala sila, kaya maghanda ka na bruha. May galit na sambit nito at padabog pang umalis. Sinadya pa niyang banggain nang malakas ang balikat ni Michaela, dahilan upang halos matumba siya sa pagkakatayo. Mabuti na lamang ay mabilis ang kilos ni Anthony at agad siyang sinalo bago pa man siya matumba. Para namang nabunutan ng tinik sa dibdib si Michaela nang makita niyang nakaalis na si Christine. Binalingan niya ng tingin si Anthony at mabilis pa sa 4:00 na kumunot ang kaniyang noo at napuno ng pagtataka ang kaniyang mukha nang masilayan niya ang malawak na ngiti nito
habang nakatingin sa kanya. Ngiti-ngiti ka dyan. Para kang nanalo sa loto niya na. Hindi niya alam kung bakit napakalawak lamang ng ngiti ni Anthony matapos ang nangyaring sagutan kanina. Tama ba yung narinig ko? Mahal mo ko? Tanong ni Anthony. Kung malawak ang ngiti niya kanina, ngayon naman ay parang aabot na ito hanggang langit at parang mapupunit na rin ang kanyang labi. Sa sobrang ngiti, unti-unting nanlaki sa gulat ang mga mata ni Michaela nang mapagtanto niya ang sinabi niya kanina kay Christine. Hindi niya kasi pinag-iisipan ang mga sinasabi niya. Kung ano lang ang lumabas sa bibig niya, ay yun na yun. Sinabi ko ba yun? Hindi ko yun sinabi Huwag kang mag-invento ng kwento. Saka problemahin mo yung mga magulang mo. Baka pumunta pa sila rito bukas at bigyan tayo ng announcement paper dalawa. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pipirma talaga. Sambit ni Michaela na kung ano-ano na lang ang sinasabi upang lumihis sa usapan. Sa totoo lang ay hindi pa talaga nakikilala ni Michaela ang mga magulang ng kaniyang asawa. Pero alam niyang mahirap silang pakisamahan. Palagi kasing nagkukwento sa kanya ang kaibigan ni Anthony na si Raph tungkol sa pamilya ng asawa niya, lalo na ang mga magulang nito. Strict at overprotective sila pagdating kay Anthony dahil unikohisyo nila ito. Naikwento pa nga ni Ralph na noong high school hanggang kolehiyo pa lamang sila ay tanging ang magulang ni Anthony ang nagdedesisyon para sa kanya. Mula sa pananamit, kursong kukunin, kakaibiganin at pakikisalamuha sa iba, lahat yun ay walang kontrol si Anthony. Kaya hindi maiwasan ni Michaela ang kabahan dahil alam niyang darating ang araw na makikilala niya ang mga ito, lalo na't hindi natago ang tungkol sa kaniya at sa kaniyang anak na si Angel. Habang nasa malalim na pag-iisip, si Michaela ay bigla na lamang niyang nahigit ang kaniyang hininga nang maramdaman niya ang mainit na yakap sa kaniya ni Anthony. Siyempre hindi din ako pipirma. Kahit papilitin nila ako, poprotektahan ko kayo ng anak natin. Mahal ko kayo pareho. Narinig mo ba ang sinabi ko, Mika? Mahal ko kayo at totoo yun. Totoo itong nararamdaman ko para sa'yo. It's not too late to confess, right? Mahinang bulong ni Anthony sa kaniya habang nakayakap pa rin ito. Napalunok ng laway si Michaela dahil kung tutuusin ay hindi pumasok kailanman sa isip niya na maririnig niya ang ganitong pag-amin ni Anthony. Hindi niya tuloy malaman ang gagawin sa ganitong oras. Alam mo ba kung kailan ko napagtanto itong nararamdaman ko sa'yo? Tanong nga ni Anthony. Kanina? Nautal na tugon nga ni Mika. Mas lalo siyang niyakap na mahigpit ni Anthony at narinig niya ang mahinang bungis-ngis nito sa kanyang likuran. No. Nung araw na pinanganak mo pa lang si Angel at masilayan ko siya, that's the time when I realized na gusto kong bumuo ng masayang pamilya sa'yo. You gave me the light, Mika, and I'm really sorry dahil ilang taon ko kayong tinago. Dahil inuunahan ako ng takot na baka wala akong magawa kapag ilayo kayo ng mga magulang ko sa akin. Kaya nang ginagawa nila dati. Pero ngayon, you gave me reason to fight for this family. Sana sabay nating harapin lahat ng to. Malambing ang boses na sambit ni Anthony. Kusang napangiti naman si Michaela sa kaniyang narinig. Niyakap niya si Anthony at ng mga oras na iyon ay pakiramdam ni Michaela ay wala silang problemang hindi kayang harapin dalawa. Napakagaan ng kaniyang pakiramdam na para bang lumulutang siya sa ulap. Harapin naming dalawang lahat. Poprotektahan namin ang pamilyang binuo namin. Bulong nga ni Mika sa kanyang isipan habang nakakapit nga at makapikit nga yakap-yakap din ng asawa. Wow, Mommy, Daddy, sino pang may birthday? Bakit ang dami pang niluluto? Nagniningning sa tuwa ang mga mata na tanong ni Angel matapos makita niya ang mga nakalatag na lutong pagkain sa lamesa at ang kaniyang mommy at daddy naman ay abala sa pagluluto. Lumapit si Anthony sa kaniyang anak at agad. Akinarga ito bago naglakad kay Michaela na may hinahalo pa sa kaniyang niluluto.
Plano namin ng mami mo na mag-picnic tayo sa labas. Hindi ba gusto mo ng ganon, prinsesa ko? Picnic? Gusto ko po yan, Daddy. Doon po tayo sa dagat. Gusto ko po ng dagat. Excited na tugon ni Angel. Pinlano talaga ni Michaela at Anthony ang mag-picnic. Isa ito sa hindi nila nagagawa noon. At ang isa pang dahilan ay upang i-celebrate nilang dalawa ang nangyari kahapong aminan. Isang bonding na rin para sa pamilya. O siya, tikman mo muna itong niluto ko, anak. Sabihin mo kay mami kung masarap ba, ha? Nakangiting ani nga ni Mika. Nang sumandok nga siya at isinubo ito kay Angel, nakarga-karga nga ng kanyang ama. Masarap, mami. Ikaw po ang pinakamasarap magluto sa buong mundo. Bungis-ngis pa nga ni Angel. Napapailing na nga lamang at natatawa. Si Mika. O sige, maglaro ka muna doon, anak. Kami nang bahala ng daddy mo rito, maya-maya alis na tayo. Ani nga ni Mika. Ipinaba ni Anthony ang paslet at agad naman itong tumakbo papunta sa sala upang ipagpatuloy ang paglalaro. Anthony, hindi ba mukhang naparami atang luto natin? 3 lang tayo, baka hindi natin ito maubos. Tinignan ni Anthony ang nakalatag na pagkain at naisip nga niya, lahat kasi ng hinanda nila ay paboritong pagkain nilang 3. Napakamot na nga lamang ng ulo si Anthony at awkward na ngumiti sa kanyang asawa. Pwede naman natin ipamigay, diba? Tumango-tango si Michaela dahil pwede naman nilang gawin iyon. Habang abala sila sa pagluluto ng huling pagkain, ay narinig na lamang nila ang malakas na bungis-ngis ng kanilang anak na para bang may kausap ito sa sala. Ipinagtaka nila ito dahil 3 lamang sila ang nandito sa loob ng bahay. Agad na pinuntahan ni Michaela at Anthony ang naglalaro nilang anak sa sala upang masilayan ang ginagawa nito. Anak, may kausap ka ba dyan? Tanong ni Michaela nang mapuntahan na nila ang sala. Nabigla naman ang dalawa nang makita nila ang unexpected guest na nasa loob ng kanilang bahay at nakikipagtuwaan sa kanilang anak. Ilang segundong nagtitigan si Michaela at Anthony na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. Napabuntong hininga nang malalim si Anthony at hinarap ang kaniyang mga magulang na hindi man lang nila namalayan na nasa loob na ng kanilang bahay at nakikipaglaro sa kanilang anak. Mom, Dad! Tawag niya sa mga to. Daddy, they are my lola and lola. Look! Binigyan po nila ako ng bagong toys at damit. Ang pretty po! Baby, pumunta ka muna sa room mo, ha? Hindi na natuloy ni Anthony ang sasabihin niya. Sana nang biglang ang sumingit ang ina niya. No need, son. Naglalaro ang bata rito kaya hindi mo na siya kailangan palisin pa. Kami na lang ng daddy mo ng alis. Pumunta lang kami rito para bisitahin at kilalanin ang apo namin and of course your wife. Ano nito sabay tingin kay Michaela? Mahigpit na napahawak naman si Michaela sa kamay ni Anthony dahil kinakabahan siya sa tindig at aura ng ina ni Anthony. Hindi malayo sa mga sinasabi ni Raph tungkol sa mga ituno ng tindig nila ngayon. Talagang kakabahan ka kapag kaharap mo sila. Pumunta si Christine kahapon. Sa bayan told us na binisita ka rin niya. Kaya bumisita na rin kami rito para makita ang kaisa-isa naming apo at para makilala namin ang asawa na itinago mo ilang taon na. Rest assured, anak. Malaki ka na. May sarili ka ng desisyon sa buhay at nakikita ko namang masaya kayo. Nagkatinginan muli si Mika at Anthony dahil sa kanilang narinig at hindi niya naitago sa kanilang mga mata ang saya. Ibang-iba kasi ang inaasahan nila kahapon kesa nga sa nangyari ngayon. Alis na kami dahil mukhang nakaistorbo kami sa inyo. Ani pa nga ng daddy ni Anthony. Teka lang po, pagpipigil ni Mika. Plano po kasi namin na mag-picnic sa tabi ng dagat mamaya. Naparami po ang luto naming pagkain, nag-aalala po kami na baka hindi naman po maubos. Kung wala po kayong ibang pagkakabalahan, pwede po kayong sumama sa amin para makabanding niyo rin po ang apo niyo. Kinakabahan na pag-aalok nga ni Mika bago tinignan niya si Anthony at ngumiti. Yes, Mom, Dad, mas marami, mas masaya. Nakangiting sabi ni Anthony. Yay! Sasama sila Lola at Lola! Masayang sigaw naman ni Angel bago tumakbo sa kanyang lola at lola.
Napangiti naman ang magulang ni Anthony sa kakyutan at kakulitan ng apo. Thank you, Mika. Malambing na wika naman ang ina ni Anthony sa dalaga bago ito ngumiti ng matamis. Ngumiti rin naman ng pabalik si Mika. Kagabi pa iniisip ni Michaela ang mangyayari kapag dumating ang araw na ito na magkikita sila ng mga magulang ni Anthony. Pinaghahandaan niya rin ang bawat salitang sasabihin niya upang kapag pinilit silang paghiwalayin ng mga ito ay alam na niya ang gagawin. Nag-rehearse na yata niya lahat. Pero hindi niya inaasahan na ganito lang pala ang mangyayari. Taliwas sa mga iniisip nila ni Anthony kahapon. Ngayon ay kasama pa nila ang mga ito sa pagpipiknik. Ito ang unang araw na magkakilala si Michaela at ang mga magulang ni Anthony kaya hindi maiwasan ang pagkailang. Napaayos ng upo sa inilatag na hapin si Michaela nang makita niya ang ina ni Anthony na lumapit sa gawin niya at umupo pa sa tabi niya. Tahimik naman sa pagitan nila hanggang sa unang bumasag sa katahimikan ng ina ni Anthony. I have a gift for you, Iha. Simula nito na ikinabigla nga ni Mika. Gift po? Hindi makapaniwalang tanong niya dahil unang pagkikita pa lang ay may regalo agad ito sa kanya. Inilabas ng ina ni Anthony ang isang kahon at binuksan ito sa harapan niya. Nalula sa ganda si Michaela nang masilayan ng isang napakagandang bracelet na mukhang mamahalin pero mukhang antik din tingnan. This is our family heirloom. Ibinigay ito sa mga manugang ng pamilya. Since ikaw ang pinakasalan ng ina ko, pag-aari mo na to. You can keep it and pass it. Nakangiting sambit niya ng ina ni Anthony at kinuha pa nga ang kamay ni Mika. Upang siya na magsuot nito. Salamat po, tita. Nagdadalawang isip pa nga siya kung tama ba ang itawag niya sa ginang. Natawa naman ito. Mommy, pwede mo akong tawagin Mommy. Sambit nito kay Michaela kaya tumango si Michaela at napangiti na rin. Puno ng kasiyahan ang araw na yun. Magaan na rin ang puso ni Michaela at Anthony nang maisip nilang maayos na ang lahat. Hindi nangyari ang iniisip nila noon. Hapon na nga nang umuwi sila. Napagod si Angel kaya madali itong nakatulog habang si Anthony at Mika abala nga na nakatingin nga sa heirloom na binigay nga ng ina ni Anthony. Binigay ng mommy mo kanina. Ibig sabihin ba nito tanggap na niya ako bilang asawa mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hinagkan siya ni Anthony. Oo, kaya huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Tanggap ka man o hindi, hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Ipaglalaban kita. Napangiti naman si Mika sa paglalambing ng kanyang asawa. Mahal din kita, Anthony. Sobra pa sa inaakala mo. Hindi na nga sila muling ginulo pa at namuhay nga sila ng masaya, matiwasay at puno ng pagmamahal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Anthony at Mika. Maraming salamat po sa lahat ng nawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Matt Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliana Bebe, Presbyteris Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pordillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hart Lee, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabangtak, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Manina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Yonisa Azotes, Jocelyn Tansinco,
Estelita Mejia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Austin Nandito, Alex Saani, Matea Estrella Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merly Lynn, Baroza, Annie Hoson, Elimano Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Anne Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Senovares, Sally Mariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Larry Desalon, Bella, Mary Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Inday Samantha, Inday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Anna Llano, Roma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica, Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Cablo, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belén, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Aaron Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mejia, Elvie Candon Paul, Corazon Banque of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jean Clemente, Susan Opada, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Evelina Fahim, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Nalapaya, Dames, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Bala, Jeromina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga langsawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Lisbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Emily Galado, Teresita, Wes Calvilla Havana, Precious, Lilian,
Mabebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lede, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenadares, Erna Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Mateo Estrella, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penny Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londona Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rosaline Umbay, Allen, Ace, Nino Regidor, Jayo Cadtec, Escapades Matilda, Elma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Emmy Ramirez, Doris Dai Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mikshi Karch, Ronald Canayon, Julia